Lamang na lamang ang Duterte, Kibuloy, Go, nanguna sa Archlight Senatorial Preferences Survey Final Run. Each time, solid archers, welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Alam mo ba kung sino ang nangunguna sa pulso ng Archlight followers para sa darating na halalang 2025? Sa dami ng kandidato, sino nga ba ang may tunay na suporta ng masa? Ngayon, tatalakayin natin ang final results ng Archlight Senatorial Preferences Survey na isinagawa mula May 9 hanggang May 5, 2025. Yes, over 956,000 votes ang naitala at umabot sa 12.8 million engagements across Facebook, YouTube, TikTok at iba pa nating platforms. Malinaw na maraming Pinoy ang may opinyon at gustong marinig. Note lang po, hindi ito official survey ng COMELEC o ng anumang polling body. Pero ito ay isang honest na pagsilip sa pulso ng mahigit 2 million followers ng Archlight. Kaya tara, simulan na natin! Narito ang Archlight Senatorial Preferences Survey 2025 Final Run Results. Ang top 3 ang matitibay sa itaas. Una sa listahan si Pastor Apollo Kibuloy na may 92,401 votes. Malinaw na mas lalong lumalaki ang base ng kanyang suporta despite sa maraming ibinabato sa kanya. Tunay nga na ang totoong matatag kapag nasusugatan, lalong lumalaban sa bawat atake, lalong nagkikilala ang kanyang galing at husay. Pangalawa, si Senator Bongo na may 89,265 votes na talaga namang bisyo ang pagserbisyo. At pangatlo, si Senator Bato de la Rosa na may 87,731 votes. Mukhang may recall pa rin ang dating PNP chief sa taong bayan. Ngayon, eto naman ang mga kandidato na pasok sa tinatawag nating Magic 12. Kung elections ang pasihan, sila yung may chance talaga na pumasok sa Senado. Number 4, Rodante Marcoleta na may 84,501 votes. Number 5, Jimmy Bondoc na may 82,320 votes. Number 6, Philip Salvador na may 80,110 votes. Number 7, Vic Rodriguez na may 78,901 votes. Number 8, Richard Mata na may 77,445 votes. Number 9, JV Hinlo na may 75,920 votes. Number 10, Raul Lambino na may 74,301 votes. Number 11, Camille Villar na may 49,202 votes. And number 12, Bonifacio Bosita na may 47,119 votes. Hindi rin nagpapahuli ang mga seasoned names at kilalang politiko. Narito ang mga nasa bingit ng Magic 12. Number 13, Amy Marcos na may 44,550 votes. Number 14, Gringo Honasan na may 42,700 votes. Number 15, Ariel Querubin na may 40,011 votes. Number 16, Ping Lacson na may 38,909 votes. Number 17, Erwin Tulfo na may 36,811 votes. Number 18, Bam Aquino na may 34,500 votes. Number 19, Kiko Pangilinan na may 32,401 votes. Number 20, Pia Cayetano na may 30,200 votes. Number 21, Francis Tolentino na may 28,710 votes. Number 22, Ben Tulfo na may 26,980 votes. Number 23, Tito Soto na may 25,810 votes. And number 24, Abby Binay na may 24,450 votes. Kung tutusin, ang daming big names dito. Kaya ang tanong, kulang ba ang campaign nila o mas lumalakas lang talaga ang mga bagong pangalan? At para sa mga naghahabol pa, ito ang lumalaban mula top 25 hanggang 30. Number 25, Manny Pacquiao, 26. Willie Revillame, 27. Norberto Gonzales, 28. Heidi Mendoza, 29. Allen Capuyan, and number 30, Benhur Abalos.
Kung titingnan natin ang top 10, kapansin-pansin ang lakas ng mga pangalan na may koneksyon sa kampo ng dating administrasyong Duterte o Duterte kung tawagin ng ilan. Pastor Apollo Kibuloy, Bongo, Bato de la Rosa, Marco Leta, Philip Salvador, Lambino, Jimmy Bondoc, Vic Rodriguez, Richard Mata, JB Hinlo, mga pangalang may iisang tinig. Inig ng pagtutol, paninindigan at paghamon sa kasalukuyang sistema. Pero bakit nga ba sila umangat? Ang sagot, marahil ipinadama ng mga bumoto ang kanilang galit, ang kanilang hagupit, ang kanilang pagod. Ang mga resulta ay refleksyon ng damdamin ng bayan sa mga nagdaang buwan. Ang pagkakakulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang mapangahas na paglusob at panggigipit sa Kingdom of Jesus Christ, ang patuloy na pang-aapi at pananahimik ng ilan sa harap ng kasamaan, at ang tila pagtalikod ng pamahalaan sa sigaw ng ordinaryong Pilipino. Para sa marami, ang pagboto sa mga Duterte, kay Kibuloy o kahit kay Jimmy Bondoc ay hindi lang simpleng boto. Ito ay protesta, isang resback sa nararamdamang kawalan ng hustisya. Pagod na ang mamamayan sa kahirapan, sa kabagalan ng hustisya, sa tila piling hustisya. Kaya sila mismo ang nagsabing, kami naman, boses naman ng tao. At dito mo makikita, Archlight voters are not just watching, they are reacting, responding, and resisting. Ang Archlight survey ay nagsilbing paraan upang muling ipakita ng mga Pilipino ang kanilang paninindigan para sa kanilang pinaniniwalaan, para sa hustisya, para sa kinabukasan. Ang boto ay boses, at kung ganito karami ang bumoto, mahigit 900,000. Malinaw, hindi tahimik ang bayan, hindi sila manhid, at hindi sila takot magsalita. Kaya sa darating na eleksyon, ang magiging tanong, makikinig ba ang pamahalaan sa pulso ng bayan o mananatili itong bingi sa hinaing ng masa? Ikaw, ano ang opinion mo rito? I-comment sa baba at huwag kalimutang i-share ang video na ito para isingit ang mas marami pa. At sa darating na May 12, 2025 elections, iboto ang tama at ang magsusulong ng pag-unlad sa bayang Pilipino. Hanggang sa susunod Solid Archers!